Lumuwas ng Maynila si Rosa para doon naman nirahan sa kanyang tita Mira. Magandang ideya rin iyon sapagkat sakit lang naman siya sa ulo kung ituring ng kanyang mga magulang. Makakatulong din siya sa tita Mira niya dahil nga sa kakapanganak lamang nito. Hindi nagkakalayo ang edad nila ng kanyang tita Mira at matanda lang yata ito sa kanya ng 6 o 7 taon. Bunsong kapatid kasi ito ng mama niya, ngunit nakapag-asawa ng taga Maynila. Doon na rin ito ay kinasal kaya hindi pa niya nakikita ang asawa nito na ayon naman sa mama niya, mabait naman daw. Pagdating pa lamang niya sa bahay ng kanyang tita Mira, kaagad na siya nitong sinalubong. Kalong-kalong ang baby nito. Mukhang na-miss siya ng tiyahin at masayang-masaya itong makita siya. Kinarga naman niya ang baby nito na noon 2 buwan pa lamang. Tahimik ang buong bahay at mukhang ang tita Mira lang yata niya at ang anak nito ang nandoon. Naghihintay na pala ang pagkaing inihanda pa yata ng tiyahin niya para sa kanya. Noon nga, nakaramdam na siya ng gutom kaya kaagad na rin siyang kumain at pinatulog naman ng tita Mira niya ang anak nito. Pawang paborito niya ang pagkain kaya naman napasarap ang kanyang kain. Pagkatapos, iniligpit na niya ang pinagkainan at ipinasok sa isang silid ang kanyang daladalang bag. Malinis ang silid at naroon na rin lahat ng kanyang kailangan. Muli siyang bumalik sa sala at doon rinig pa rin niya ang pagpapatulog ng kanyang tita Mira niya sa anak na umiiyak. Nagpalinga-linga na lamang siya sa paligid at nakita ang picture frame ng tita niya sa kasal. Lumapit siya roon at nakita ang magandang ngiti ng kanyang tiyuhin. Ngunit hindi ito ang nakatawag ng kanyang pansin. Napatitig siya sa gwapong lalaking katabi ng kanyang tita Mira. Oo, talagang gwapong lalaki na talaga namang masasabi niyang parang artista ang dating. Maputi, matipuno, matangkad at basta gwapo ang lalaki. Nasisiguro niyang ito ang napangasawa ng kanyang tiyahin. Naisip niyang napakaswerte naman ng kanyang tita Mira. Saan kaya ito nakabingwit ng ganoong klaseng lalaki? Sa puntong iyon, may kakaibang nararamdaman si Rosa. Para bang nagkagusto na siya sa asawa ng kanyang tita Mira. Baka nga photogenic lang ang lalaki at hindi naman ito ganoon kagwapo sa personal. Kaya naman, ikinalma ni Rosa ang sarili. Nang hapong iyon, natulog lamang si Rosa. Nagpahinga siya at napagod din naman siya sa ilang oras na biyahe. Mag-aalas 5 na nang magising siya, kaya bumangon na siya at kumusa ng magsaing. Alangan namang iasa pa niya sa tita Mira niya ang ganoong gawain, iyon nga ang rason kung bakit siya napaluwas roon. Ang tulungan ng tiyahin sa gawaing bahay. Dahil nga sa halos wala rin itong pahinga sa pag-aalaga ng anak nito. Pansin kasi niya na napakasutil ng anak nito at panay ang iyak kapag ibinababa ng kanyang tita. Sakto namang naluto na ang sinaing niya kaya agad niyang tinanong sa tiyahin kung ano ang ulam na kanyang lulutuin. Sinabi naman nito na wag na siyang magluto ng ulam sapagkat bibili na lamang daw ng ulam ang asawa nito pagka-uwi galing sa trabaho. Sinabi din nito na bantayan muna ang anak nito at maliligo lamang saglit. Mukhang sa wakas ay nahimbing na ang baby nito kaya pumasok na ito sa banyo. Ilang saglit pa, may dumating at nakita niya iyon na ang asawa ng kanyang tiyahin, si Harvey. Natulala si Rosa. Akala niya sa picture lamang naubod ng gwapo ang lalaki. Ngunit nagkakamali siya. Nasilayan niya ang napakagwapo nitong muka na siyang dahilan kung bakit para siyang natuod. Hindi niya alam ang sasabihin niya nang batiin siya ng lalaki. Mukhang nakilala siya nito. Kaya kaagad naman nang umiti na lamang siya rito. Kaagad nitong diniluhan ng anak at hinalikan. Hinanap ang asawa. Kaya itinuro niya sa banyo. Mukhang palangiti ang lalaki at pinasok na sa banyo ang misis. Lumabas na lamang siya sa silid ng mga ito na hindi napapakali. Ano kayang nangyari sa kanya? Para siyang matutunaw, lalo na nang makitang initian siya ng lalaki kanina. Para siyang kinikilig. Sa tanang buhay niya ay noon lamang siya nakakita ng ganoon kagwapong lalaki sa personal. Kadalasan ay sa TV lamang siya nakakapanood ng ganoong lalaki na binihiyaan ng sandamakmak na kagwapuhan. Talagang ang napakapalad ng kanyang tita Mira. Kung siya ang tatanungin, hindi rin naman siya magdadalawang isip na pakasalan ng ganoong klaseng lalaki.
May hindi tama. Mukhang malaki ang tama niya sa asawa ng tita Mira niya. Kung sa probinsya ay uso ang oplan, agawin ng jowa ni best friend, ay mukhang magkakaroon din siya ng oplan. Iyon nga lang ay oplan, agawin si tito kay tita. Alam ni Rosa na mali ang paghangang nararamdaman niya sa asawa ng tita Mira niya. Pero paano ba naman niya iyon pipigilan? Halos maglupasay siya sa tuwing nasisilayan niya ito. Nang gabi ngang yun, hindi halos siya makakain dahil magkaharap ba naman sila ng lalaki. Pinagdasal na lamang niya na sana, hindi napansin ng tiyahin niya ang mga malalagkit na tinging iginagawad niya sa lalaki. Nakakahiya naman kapag nahalata pa siya ng kanyang tiyahin. Kaya hanggat kaya ni Rosa, iniiwasan niyang mahuli siya ng lalaki o ng kanyang tita Mira. Pero hindi ibig sabihin nun, mawawala na ang paghanga niya sa lalaki. Madalas tuwing gabi ay nakikiramdam si Rosa. Mula kasi sa kanyang silid, naririnig niya ang lambingan ng kanyang tita at tito. Oo, minsan, itinama pa siya ng tita Mira niya nang minsang tinawag niya ang asawa nito na Harvey. Sinabi ng tiyahin niya na Tito Harvey dapat ang itawag niya sa asawa nito sapagkat tiyuhin na rin daw nito iyon. Pero alangan si Rosa na tawaging Tito Harvey. Siguro ay dahil malaki ang paghanga niya rito at nakakaramdam siya ng kilig kapag pangalan lamang nito ang binabanggit niya. Umabot na halos ng 3 linggo si Rosa sa bahay ng kanyang tita Mira. Paulit-ulit naman ang gawain niya at mabuti na lamang at isang araw, binigyan siya nito ng bagong cellphone. Luma na kasi ang cellphone ni Rosa, kaya madalang na lang niya kung gamitin. Habang ang binili naman ng tiyahin niya para sa kanya ay napakaganda at talagang mapapakinabangan niya. Hindi katulad ng cellphone niya na halos walang ma-install na apps dahil sa liit lamang ng storage. Medyo nagiging boring din kasi ang mga araw niya, lalo na kapag minsan lamang niya nakakasama ang asawa ng kanyang tita Mira. Minsan kasi gabi na itong umuwi galing sa trabaho. Abangan man niya ito, mapapahiya lamang siya dahil sa palagi ring inaabangan ng kanyang tita Mira ang pag-uwi ng asawa. Kaya ayun, nakokontento na lamang siya na makinig sa mga ingay ng mga ito sa hating gabi. Sa dalas nga ng ginagawa ng mga ito, hindi na siya magtataka kung masundan kaagad ang anak ng mga ito. Habang siya ayun, tahimik lamang na pinapakinggan ng mga ito. Iniisip na sana isang araw, maranasan niya rin ang kasayahang tinatamasa ng kanyang tita Mira. Pero gaya nga ng sabi niya, pagkakataon lamang ang kanyang hinihintay. Isang umaga, maagang umalis ang tita Mira niya at may appointment daw sa doktor ang anak nito. Maaga ring umalis si Harvey at papasok pa ito sa trabaho. Ngunit ilang minuto lamang na nakaalis sa mga ito ay bumalik si Harvey sa bahay. Sakto namang kakalabas niya ng banyo at katatapos lamang maligot nakatapi lamang ng tuwalya nang makasalubong niya si Harvey. Natigilan siya at kaagad na binundol ng kaba ang kanyang dibdib. Nag-isip siya lalo at nakita niyang natulala si Harvey sa harapan niya. Walang ano-ano ay nilapitan niya ito. Kitang-kita ni Rosa ang paglunok ng lalaki, kaya naman naglakas loob na siyang lumapit. Yun ang tamang oras para gawin niya ang kanyang nais na matagal niya nang inaasam. Hindi naman nakaimik pa si Harvey nang kumapit ang kanyang mga braso sa bandang batok nito at walang ano-anong hinila ang lalaki upang mahalikan. Nagulat man ay walang nasabi si Harvey. Sa wakas ay naramdaman ni Rosa ang mainit na labi ni Harvey. Mainit at talaga namang halos ayaw niya na iyong tigilan hanggang sa maramdaman niyang tumugon na ang lalaki sa bawat halik niya. Nagsimula na rin itong maglikot kung saan-saan na napupunta. Kung nadala lamang ito dahil sa isa lamang itong lalaki, wala siyang pakailam. Ipagpapasalamat niyang naranasan niya ang ganoong bagay kasama ang lalaking gusto niya. Lumalim pa ang halik na kanilang pinagsasaluhan. Mainit at mapusok yun hanggang sa humantong sila sa kalapit na sofa sa sala. Bumaba pa ang mga halik ni Harvey. Doon ay pinasaya siya nito ng husto na talaga namang dahilan kung bakit siya napapakapit sa matipunong braso ng lalaki. Halos mawala na siya sa sarili ng mga oras na yun, lalo pa sa ginagawa ng lalaki. Awang ang kanyang mga labi at habol ang kanyang paghinga.
Pilit pinapakalma ang sarili, ngunit sadyang nakakadarang ang ganoong eksena. Maya-maya pa ay bahagya nang huminto ang lalaki at walang ano-ano. Inumpisahan na ang totoong laban. Talagang halos wala siyang pagsidlan ng labis na kasiyahan. Hindi niya inaasahan na mangyayari ang bagay na iyon na talaga namang kanyang pinapangarap. Sunod-sunod na ingay ang pumakawala sa mga lalamunan ni Rosa. Talaga namang halos matunaw ang kanyang puso sa ganoong tagpo. Kay gwapo pa ng lalaki na kasama niya ngayon. Napakagatlabi siya habang nakatitig dito. Hindi na siya makapaghintay ng mga oras na yun. Talagang kailangan nilang masulit lahat bago pa dumating si Mira. Kaya naman napasinghap siya nang maramdaman ang bagay na iyon dito sa kanya. Pakiramdam ni Rosa ng mga oras na yun, napaka-espesyal niya. Alam niyang ang anumang nasimulan nila ni Harvey ay hindi doon lamang magtatapos. Bagkus ay iyon pa lamang ang simula. Ngayon pa na may naganap na sa kanila, alam niyang hahanap-hanapin nila iyong pareho at handa siya sa ganoong pangyayari. Ang kailangan lamang nilang gawin, galingan nila ang kanilang pagtatago sa kanilang bawal na ginagawa. Tiyak kasi napalalayasin siya ni Mira kapag nalaman nito ang ginagawa nito sa mismong gwapong asawa. Nang araw na iyon, nag-iwan pa sila ng bakas sa sofa. Natapos sila talaga namang pakiramdam ni Rosa, sulit ang lahat ng kanyang pawis, pagod at ng pagtataksil niya. Masaya siya at nakuha niya ang gusto niya. Nagawa pa siyang halikan ni Harvey at para bang para dito, kulang pa rin ang anumang ginawa nila. Sinabi nito sa kanya na maligo siya ulit at baka mamaya kapag may pagkakataon, baka magawa nila ulit ang bagay na yun. Nagkaintindihan naman silang dalawa kaya muli nang bumalik ng banyo si Rosa. Bit-bit ang kanyang tuwalya. Natutuwa siya at talaga namang naroon ang saya sa kanyang puso. Hindi niya lubos maisip na sa isang iglap lamang kanyang makakamit ang ninanais na maganap. Saktong ang natapos siya sa paliligo at bumalik na sa kanyang silid upang magbihis. Nakalimutan kasi niyang magdala na ng kanyang susuotin. Nasa loob ng silid nila si Harvey at yak na hinihintay na ang pagdating ng misis. Pasasaan ba't magiging asawa rin niya si Harvey? Pero syempre, alam niyang marami pa silang pagdadaanan. Sa punto ngang yun ay isang malaking karibal na ang turing ni Rosa kay Mira. Ikatutuwa niya kapag nawala ito sa landas nila ni Harvey. Eksaktong 12:00 ng tanghali na nakauwi ang tita Mira niya kasama ang anak nito. Maayos naman ang bahay nang dumating ito habang siya nakaupo lamang sa sala. Naroon naman sa silid ang asawa nito. Kaya wala naman sigurong dahilan para mag-isip ito ng kakaiba. Ngunit nang mapatingin ito sa kanya, ay para bang may iba iyong ibig sabihin. Ngunit nagawa namang itanong sa kanya ng maayos kung nakapagluto na ba siya. Sinabi na lamang niya na oo at naghihintay na nga sa hapagkainan ng pagkain kanyang iniluto. Nakita niyang dumiretso muna ito sa silid ng asawa at nagulat pa yata ito nang makita ang mister sa loob. Kala kasi nito ay pumasok sa trabaho si Harvey. Maya-maya pa nga, nasa hapagkainan na sila at masaya nang kumakain. Wala man lang kaalam-alam si Mira na habang masaya silang nagkukwentuhan at lihim naman na nagsusundutan ng mga paa nila ni Harvey sa ilalim ng mesa. Walang ibang nasa isip nila kundi ang mga ginawa nila kanina. Hindi iyon mawala-wala sa kanyang isip at ngayon yung kumakain sila, ramdam niya ang mga init sa paa ni Harvey. Nauna nang matapos sa pagkain si Mira sapagkat narinig nilang umiiyak na ang baby ng mga ito. Naiwan sila sa mesa at nagkakatitigan. Ilang saglit pa, sinubuan niya ng pagkain si Harvey na kaagad naman itong ikinangiti. Alam kasi nila na walang ibang makakakita sa ginagawa nila at nasa kwarto na nga si Mira. Maya-maya pa, hindi na nakatiis si Rosa at tumayo siya at tinungo ang upuan ni Harvey. Dinig niya ang pagpapatulog ni Mira sa anak nito, kaya kampante silang nagpalitan ng mainit na haplos at halik ni Harvey. Talagang nananabik sila sa isa't isa ng mga oras na yun, kaya naman na matagalang pinagsaluhan nilang halik. Nang bigla na lamang tinawag ni Mira mula sa silid ng asawa nito. Matagal pa raw ba ito at maipapasuyo ito sa mister? Kaagad namang nainis si Rosa at tinapos na rin ang kanyang pagkain. Pumasok na sa silid si Harvey kaya naiwan siya sa kusina na nagliligpit ng kanilang pinagkainan.
Sa kabila ng inis, masaya pa rin naman siya. Siguro'y makukontento na muna siya sa nakaw na sandali kasama si Harvey. Pagkaligpit ng pinagkainan, naghugas siya ng mga plato. Tahimik na ang buong bahay at natutulog na yata ang mag-asawa. Ngunit biglang pumasok sa isip niya na baka hindi naman talaga nakatulog ang mga ito at mayroon lamang ginagawang milagro. Muli ay nainis siya sa naisip. Kung mainis siya'y para bang nasa kanya ang lahat ng karapatan. Binilisan na lamang niya ang paghuhugas ng plato nang sa ganoon makapagpahinga na rin siya. Nakakaantok ng tanghaling iyon kaya matutulog na rin siya at wala namang halos gagawin pa sa mga oras na yun. Pagpasok niya sa kanyang silid, humilata na siya at natulog. Akala nga ni Rosa, mauulit muli ang nangyari sa kanila ni Harvey. Ngunit hindi nangyari. Paano ba naman halos walang lakad at sa bahay lang palagi si Mira? Parang aso na ayaw humiwalay sa mister kapag walang pasok si Harvey sa trabaho. Iritang-irata tuloy si Rosa. Tuwing sasapit naman ng gabi ay halos wala rin silang nakikitang magandang pagkakataon sapagkat palagi ay late na ring matutulog si Mira dahil nga sa baby nito. Kaya ayun, sabik na sabik si Rosa at alam niyang ganoon din si Harvey. Pero kung iisipin, hindi naman yata ito mananabik ng ganoon sa kanya sapagkat maaari naman itong ilabas ang init kay Mira. Kaya nga iyon ang mas nakakapagpainit ng ulo ni Rosa. Ngunit isang araw, nagkasakit ang baby ni Mira kaya umalis ang mag-asawa para ipa-check up ang anak ng mga ito. Naiwan siya sa bahay na nag-iisip. Nang muli ay bumalik si Harvey at kukuha raw ito ng gamit dahil nga kailangan daw i-admit sa hospital ang bata. Noon ay nakakita ng magandang pagkakataon si Rosa. Naiwan kasi sa hospital si Mira at inutusan lamang na kumuha ng gamit si Harvey. Ngunit dahil miss na miss niya na ang lalaki, hindi siya pumayag kaagad na umalis ito nang hindi man lang sila nagkakasiyahan. Mukhang nangulila rin sa kanyang lalaki, kaya naman doon na lamang nila ginawa ang bagay na iyon sa kanyang silid. Talaga namang hindi niya alam ang gagawin. Ninanamnam ng husto ni Rosa ang pagkakataong yun. Handa niyang isuko ang lahat dito. Handa niyang gawin ang anumang makakapagpasaya sa lalaki ng walang pangamba. Dahil nga alam niyang walang ibang tao roon na mga oras na yun. Gabi na kasi tahimik ang paligid, kaya tsak na hindi makakauwi si Mira. Kung sakali man, lalo't babantayan nito ang anak sa hospital. Bukod doon, bumuhos rin ang malakas na ulan. Napapalakas tuloy ang ingay ni Rosa at nakikisabay iyon sa lakas ng bagsak ng ulan sa bubong ng bahay. Walang kasing saya ang kanyang nadarama ng mga oras na yun. Hindi niya malaman kung saan ikakapit ang kanyang mga kamay dahil ramdam niya na mararating na niya ang dulo. Iba ang pakiramdam niya ng mga oras na yun. Masayang masaya siya dahil talaga namang natutupad ang kanyang mga pangarap. Tinitigan niya sa mata ang lalaki at maya-maya lang sabay nilang narating ang dulo. Nang gabing yun, nagpakasawa muna si Rosa at Harvey. Nang akmang aalis na ang lalaki upang bumalik sa hospital, hindi niya mapigil na malungkot kaya tinanong niya ito kung pwede ba siyang sumama. Mukhang naintindihan naman nito ang lungkot kaya isinama siya nito at gamit nga nila ang kotse ng mga ito. Ilang minuto rin ang biyahe bago nila narating ang hospital. Ngunit pinili na lamang ni Rosa na manatili sa kotse na nakapark lamang sa parking lot ng malaking hospital na yun. Iniwan na nga siya ni Harvey at dala ang gamit ng mag-ina nito. Pumasok na ito sa loob ng hospital. Nagselfon na muna siya sa backseat ng sasakyan. Wala namang makakakita sa kanya roon sapagkat tinted ang salamin. Nilibang na lamang niya ang sarili at tsak kung anong oras na naman ang balik ni Harvey sa sasakyan nito. Ngunit hindi pa nga siya nagtatagal doon. Nakita niya na ang bulto ng lalaki na pumasok sa loob ng sasakyan. Tuloy ay muli siyang nakaramdam ng galak dahil tumabi ito sa kanya sa backseat. Sinabi nito na ayaw daw nito sa loob ng hospital. Naisip naman niya na baka ayaw lang nito sa loob kasama ang mag-ina nito dahil alam nitong naroon siya sa sasakyan at naghihintay. Ngunit ngumiti lamang siya at naglalambing sa lalaki. Para bang siya pa ang asawa nito kung makaasta siya at nagpapasalamat siya dahil hindi naman ito kumukontra sa kung anong gagawin niya. Hanggang sa doon mismo sa likod ng sasakyan, nagawa nila ang bagay na yun. Mag-uumaga na rin ang sila ay matapos kaya nakaramdam na ng antok si Rosa.
Nakatulog siya sa likod ng sasakyan ng may ngiti sa mga labi. Marami pa siyang plano. Marami pa siyang gagawin na kasama si Harvey. Siyempre labas na roon si Mira. Wala na siyang pakailan pa rito. Ngunit kinaumagahan, nagulat na lamang si Rosa. Nakalabas na agad sa hospital ang baby ng dalawa. Hindi na nagulat si Mira nang makita siya sa backseat ng sasakyan. At ang mas nakakagulat pa, pinauwi siya kaagad nito sa probinsya pagdating nila sa bahay. Hindi na raw siya nito kailangan kaya umuwi na siya. Nagpumilit pa nga siya sapagkat paano na ang kanyang mga plano. Paano pa silang magkakasama ni Harvey. Ngunit buo na ang pasya ni Mira. Tila yata may nalalaman ito tungkol sa kanya at kay Harvey. Mula nga na makauwi siya, wala na siyang balita sa mga ito. Putol na ang komunikasyon ng tita niya sa kanya at sa mismong mga kapatid nito. Talagang inilayo sa kanya ang Mr. na si Harvey.